lahat sa pangalan natin Panginoong Hesus. Kinagalak namin mga kapatid na makapag-preach tayo sa salita ng Diyos sa araw na ito. Kahapon humingi po ako ng sorry sa kadahilanan hindi tayo nakapag-Bible study kahapon sapagkat may mga kadahilanan mga kapatid na beyond our control. Hindi ko nalang banggitin, subalit sinama ko na lang yun sa tawag na kasali na yun sa pagsubok sa ating pananampalataya. Dahil nga sabi ko, Satan would not stop persecuting the Christians. Matatapos lang ito mga kapatid kung wala na rin na iglesia. Pero habang nandito pa ang iglesia, ang demonyo patuloy yan na sa atin, magbigay sa atin ng mag-persecute po sa atin. Anyway, magandang hapon sa lahat mga kapatid muli at kinagalak ko lalo na sa ating mga kapatiran, sa aking mga kapwa mga gawa sa ating Panginoong Hesus, sa ating pong mga listeners, viewers, particularly sa ating mga listeners at viewers na mga unbelievers. Nawa sa pagtuturo natin at sa pangangaral natin ng salita ng Diyos, marami ang mabiyayahan at magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sa hindi po pagtatagal mga kapatid, bago po tayo magsimula, dahil nga ipaunawa ko lang muna sa amin sa Cebu ngayon pang gabi ang desisyon ni President Duterte kung manatili ito sa ibabalik ba, i-revert ba ulit sa ECQ or i-extend na lang ang GCQ. So hindi pa malinaw mga kapatid dahil yun lang ang dalawang pinagpipilian. Kanina pinakikinggan ko ang ating tinatawag si Harry Roque, yung spokesperson ni President Duterte, at dalawa lang. Ang hindi nabanggit doon at hindi ko napakikinggan kung ang Cebu Province ay kasali doon sa extended GCQ. Pero sa akin lang malamang na mapasama ito sa the extended GCQ in the sense that maraming bayan dito sa Cebu ngayon, province of Cebu, ay dumadami ang mga COVID cases mga kapatid. So I do believe na baka masali ito. Well, kung praise God, ibababa nila sa GCQ, purihin ang Diyos at masasabi natin mga kapatid na medyo ma-ease or ma-relax na yung paggalaw, hindi na gaanong kontrolado. Pero kung hindi, manatili pa rin tayo o iwan ko sa dalawa lang o parang apat yun, yung NCR, itong Cebu, Davao, ba yan, Region 2A ba yun or Region 4 ba yan or 7 or hindi, Region 7 to Region 8 yata, yung sa Western Visayas. Hindi ko ganong pero mga 4 or 5 regions sa buong Pilipinas ang either manatili sa ECQ or sa GCQ mga kapatid. At kagaya ng nabanggit ko kanina, hindi pa final, ngayon pa yatang gabi i-announce ni President Duterte kung ano ang magiging kahihinatnan sa findings ng IATF. Well, salamat sa Panginoon kahit ganito at naka-mindset na tayo doon mga kapatid at inihanda na natin ang ating mga sarili. Hindi na tayo ibig sabihin maliligalig sa mga bagay na yan dahil andito na tayo sa mga tawag na end times. Lahat ng mga ng Panginoon nakasulat sa salita ng Diyos ay nangyayari na mga kapatid. So mga ilang bagay na lang at habang nandito tayo, patuloy nating palakasin ating pananampalataya sa ating Panginoon, patuloy tayong magiging faithful, patuloy tayong magiging sober at saka vigilant sa ating pong paglilingkod sa Diyos. So pasimula mga kapatid, inanyahan ko po ang lahat na tumayo at mag-alay tayo ng panalangin sa ating Panginoon sa paggalang po natin sa Kanya at hingin natin ang basbas ng Panginoon na bigyan tayo ng mga langit na karunungan sa Kanya pong pagkaunawa
sa pag-uunawa po sa mga banal na salita ng Diyos. Iyuko natin ating mga ulo, itikit natin ating mga mata at ituon natin ating mga puso sa ating Panginoon. Hallelujah. To God be all the glory. Blessed be the name of the Most High God. We are so grateful and thankful, Lord, for this wonderful opportunity and privilege that you have given to us today or this afternoon. Panginoon, marami pong salamat sa nakalipas na mga araw sa linggong ito. Sa patuloy mong pag-iingat at paggabay sa amin, O Diyos, marami pong salamat. Binigyan mo kami ng katibayan sa aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy marami pong salamat na kahit nandito kami, Lord, sa mga mahihirap na kapamanahunan, subalit pinagkaloob mo sa amin ang pangangailangan namin sa araw-araw, O Diyos. Hindi mo kami pinagkulangan, Panginoon, ng amin pong hallelujah, kinakailangan sa araw-araw naming pamumuhay, O Diyos. Bagkus, Panginoon, hallelujah, Lord, talagang faithful ka, Lord. Tunay ka sa iyong mga tunay na hallelujah, Lord, yung mga banal na salita, Panginoon, that you are true to your promises, that you will never leave us nor forsake us, at saka, Panginoon, hindi mo kami, that you will feed us even in times of famine. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesus. Marami pong salamat. Marami din pong salamat sa kalakasang physical pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa divine protection, Lord, na iginagawad mo ng bawat isa sa amin, pati mga mahal namin sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran. Hallelujah, Lord, na ngayon, O Diyos, ang iba sa aming mga kapatiran, nagkaroon na ng, hallelujah, balik ulit sa paghanap buhay, Panginoon. Subalit, Lord, sa isang banda, marami na, hallelujah, Lord, kami po, O Diyos, hallelujah, Lord, ay nasad kami, Panginoon, sa mga pangyayari, Lord, dahil ang iba naming mga kapatiran ay nawala na ng mga trabaho, O Diyos. Subalit, Lord, tapat ka sa iyong pangako, Panginoon, na hindi mo kami iiwanan kailanman. Kaya, Lord, purihin ka sa iyong kabutihan at hapon pong ito, Lord, sa amin pong pag-aaral at pag-aaral ng iyong mga banal na salita, samahan mo kami, O Diyos. Una sa lahat, Lord, hugasan mo kami na iyong banal na dugo, pagkalinisin mo ang aming mga puso't isipan, upang sa gayon, O Diyos, matanggap namin ang iyong mga pagpapalang inihanda mo para sa amin, Panginoon, sa araw na ito. Praise the name of Jesus. Maraming salamat, Lord, sa iyong banal na dugo, ang kapangyarihan nito hanggang ngayon, O Diyos, naglilinis at naghuhugas sa lahat naming mga kasamaan, Panginoon. Kaya, Lord, O God, sa hapong ito, dalangin namin, samahan mo kami, Panginoon. Muli, hallelujah, hiniling namin ang gabay ng iyong banal na Espiritu Santo na siya po sa amin ng makalangit na karunungan upang sa gayon ganap namin maunawaan at maintindihan ang mga mensahe, Lord, na pagkaloob mo sa amin sa arawang ito. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pahiran mo ng langis ng karunungan aming mga puso't isipan, pati na, O Diyos, ang aming pandinig, Panginoon, upang sa gayon, hallelujah, lahat ng mapakinggan namin, Panginoon, O Lord, ay maisulat ito sa aming mga puso at may pamumuhay namin, Panginoon, habang kami, Lord, ay patuloy pang lumalakad, Panginoon, sa mundong ito. Kaya, Lord, marami pong salamat at muli, Panginoon, dalangin namin yung banal na Espiritu Santo na siya, O Lord God, hallelujah, magbigay sa amin, Panginoon, ng makalangit na karunungan. Marami pong salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at ibinabalik namin sa inyo, Panginoon, lahat ng kapurihan, kadakilaan at kalwalhatian. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Marami pong salamat. Kayong mga kaupo, mga kapatid, at thank you for being with us sa hapong ito. At muli, praise God, handa natin ating mga puso't isipan, mga kapatid. So sa hapong ito, mga kapatid, ay binigyan tayo ng mga heavenly insights ng Panginoon upang sa gayon matuon natin ang ating mga anong tinatawag ko, affections. Gaya ng binanggit ng Colossians chapter 3 verse 2,
Set your affections on things above, not on the things on the earth. So, salamat sa Panginoon sa hapong ito ay sa nakasanayan ko po mga kapatid upang sa ganap natin maunawaan ang atin pong ang mensahe ng Panginoon. Tatanong ko muna, ilan po ba ang sa atin nakakita ng mga napakagandang mga bahay? Yung mga masasabi natin simulat sa Paul na pinanganak tayo sa mundong ito, bihira nating makita, no? How many of us have seen most beautiful houses? Beautiful houses, buildings, or edifices. Edifice, mga kapatid, no? Perhaps sa mga structure, yung grandeur nito. Ako, personal testimony, dahil napunta akong Dubai, nakita ko yung Burj Khalifa na ewan ko kung hindi pa siya nagiging considered the highest building in the world, mga kapatid. Hindi man kami nakaakyat doon sa lobby, yung sa viewing area niya dahil kapos kami sa oras noon. Pero at least nakikita ko yung grandeur ng Burj Khalifa na tinatawag the tallest building in the world. So, minsan po sa atin, yung mga napunta lalo na sa ibang lugar, doon sa halimbawa, France, yung sa Germany, napunta sa mga European countries, or sa Amerika, or kahit dito sa atin man lang, dyan sa Makati, makikita natin nagagandahang mga design ng mga building. Mga kapatid natin na nagtrabaho, kayo po mga kapatiran na nandoon pa yun sa abroad, makikita ninyo diyan sa Abu Dhabi, or sa Dubai, or sa Saudi Arabia mismo, sari-saring design ng mga building na napakaganda. Masabi natin, yung ma-consider natin very intellectual at intelligent ang mga architect nito na nag-design. Very pleasing to the eyes, napakaganda kung tingnan. Pati na po yung mga houses, no? Yung mga mansions dito makikita natin. Alam ko sa Batangas, maganda diyan mga nagagandahang bahay diyan. Lalo na yung yung lugar na yun sa Batangas na maraming yung mga tinatawag millionaires row. Dito po sa amin sa Cebu, way back mga 1970s and 80s, yung tinatawag na Beverly Hills. Ito yung mga millionaires row, mga kapatid. Nandito ang mga napakagandang mga mansion dati. Ngayon, nagagandahang mga mansion din, hindi lang sa Beverly Hills, kundi pati na yung sa Maria Loesa State Park, no? Marami at saka iba pang mga lugar, bundok, patungo sa amin dito sa Transcentral, marami kang makikita napakagandang mga building. Binigyan ko ito muna mga kapatid ng dahil dito natin hanguin ang salita ng Panginoon. So I do believe na lahat tayo mga kapatid nakakita na siguro ang iba hindi man kahit sa mga picture lang, no? Very impressive yung mga building structure, design, no? Pati na yung landscaping, lalo na siguro yung loob noon, yung mga interior decors noon, yung mga mamahaling mga bagay. At base po sa Google mga kapatid, tinitingnan ko ang pinakamahal, the most expensive mansion, kinoconsider ay yung Buckingham Palace na nagkahalaga siya ng $2.9 billion. Sumunod yung Antillia, yung kay Mukesh Ambani, kinoconsider na richest man in India. Ang kanya naman mga kapatid, 27-story buildings yon. At ang very unusual sa building na yon, walang story o walang palapag na parehas ang design at furniture. Gaano kamahal yon? $1 billion naman yon. Ang halaga noon. Biro mo, 27 stories yon. Ewan ko kung saan palapag nakalagay kaya yung garage niya. Na ano ko dati, hindi ko na lang matandaan. Parang nasa 16 ba yun? O 15th floor. Parang dalawang palapag yung niya, yung garage niya mga kapatid.
So it is overlooking, nasa Mumbai yung state niya, yung Antilia Mansion ni Mukesh Ambani. No? At ang isa pa mga kapatid, yung tinatawag na Villa Leopolda, nagkakalaga ito ng $750 million. Yung Villa Las Sidris, nagkakalaga ito ng $450 million. Yung mga Les Palais Boles, ano pag-pronounce yun? Le Palais Bole, parang ganon siguro, French yun eh. Na natawag Babel Palace, made by the Hungarian architect na si Ante Lovag, owned by Pierre Cardin. Pierre Cardin. So, yung Pierre Cardin, isa yon sa mga fashion designers at saka yung mga ano niya mga kapatid, are very expensive, no? Yung mga products niya mga kapatid. At ang isang ano doon, nagkakahalaga yon ng $390 million. Pero hindi siya nakatira doon. Ginawa lang niyang vacation house. Grabe si Pierre Cardin. No? Yung Babel Palace na tinatawag. Yung Odeon Tower naman, $330 million, no? Doon sa Monaco. Yung most expensive building niya. Yung Fourfield Pond naman sa New York City, nagkakahalaga ng $248 million. Bukod pa doon yung Mesa Vista Ranch doon sa Pampa, Texas, $250 million. At ang isa pa, yung The One sa Bel Air, California na nagkakalaga ng $500 million. At ayon po sa kanyang description, it took 7 years paggawa ni Architect Paul MacLean. Pero mo, 7 taon. Grabe yung $500 million, mga kapatid. Ang halaga ng The One nasa Bel Air, praise God, California. Lahat tayo amazed. Siguro kung makakita tayo dito sa actual or sa kahit man lang sa picture, siguro may mga kapatiran na magnanais, no? Kahit man lang bungalow na ganito, no? For us, tinatawag, money can afford to buy. No? Kung anong kaya natin, gusto natin dahil isa yun sa basic needs ng tao, food, clothing, and shelter. Anyway, mga kapatid, praise God. Kung nakakita tayo ng mga building na ito, mga kapatid, nagkaroon tayo ng tawag natin, impressed tayo, tsaka talagang admire natin, mga kapatid. Dahil nga kahit sa tinatawag, even in our wildest dreams, no? Hindi natin ma-picture out ang mga ito maliban kung makakita tayo ng mga picture na kung ano ang ganda nito. Tsaka outside na yun, hindi pa natin nakikita nga yung inside nito. Ano, mga furnitures na nakalagay doon. Siguro, sa furniture lang din doon, mga furnitures niya, mga kapatid, malabo ra yung mga nagkakahalaga din ng mga milyon. So sa hapon pong ito, mga kapatid, dito natin po hahanguin ang praise God, tinatawag na inspiration of the message of God. So, buksan po natin ating mga Biblia in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Almost close ito sa preaching natin mga 2 weeks ago. So the Bible tells us, 2 Corinthians chapter 5 verse 1, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, nalulusaw, mawala, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Hindi ito gawa lang ng tao, kundi ito po ay nasa langit, mga kapatid, at saka ito ay eternal. Atin pong key verse in the book of John, chapter 14. Alam natin to, very common verse ito, inaano natin na pinagkaloob sa atin ng Panginoon kung saan hinahango natin ang inspirasyon ng salita ng Diyos.
In the book of John, chapter 14, verses 1 to 3, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Sabi po natin, Panginoon, in my Father's house are many mansions or dwelling places. Mansions or dwelling place, mga kapatid. Ito ang sabi ng Panginoon. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. See, atin pong Panginoon siya na mismo ang mag-prepare, mga kapatid. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. And where I am, there ye may be also. So, ang pamagat po sa atin pong mensahe sa hapong ito, desire the heavenly place prepared by God Himself. Pagkanaisin natin ang makalangit na bahay o lugar na kung saan ang Diyos mismo ang naghanda nito. To God be all the glory. In order for us to understand God's message, itatanong natin, why could God prepare for us that heavenly place as what He have mentioned from our key verse? Bakit nga ba? At ang tanong, isa pang tanong, who are the people qualified to live there? Sino ba itong mga taong pinaghandaan ng Panginoon? Na titira doon sa inihanda niya. No? Sa verse 2, I would have told you, I go to prepare a place for you. So take note that Jesus Himself, hallelujah, would prepare Himself, not His servants or anybody else, not His angels, but He Himself. Why? To answer this question, mga kapatid, we must ask, hallelujah, the Bible, the answer for this question. Dahil kung tayo lang, mga kapatid, madali naman siguro kung ito ang opinion natin, ito ang nasa isip natin, but para hindi tayo maliligaw at hindi tayo magkakamali, because the words of God is truth. Dito natin ibabase what the Bible itself tells us. Not from our own speculation or understanding. So first, again, we must establish the question, who are those qualified? Sino ba ang mga taong patitirhin ng Diyos dito? Yung pinaghandaan ng Panginoon. Hindi naman ito para sa lahat. The Bible tells us in 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19. Ito natin magkikita, mga kapatid, at matatanong natin sa ating mga sarili, tayo ba kaya qualified na doon? Ang sabi ng Biblia, for as much as ye know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by the tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. Yung mga tao lang, mga kapatid, na binili ng Diyos ng kanyang banal na dugo. Hallelujah! Ang pwedeng tumira doon. Ang mga tao lang, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, those who are redeemed. Because in the book of Acts, yung naalaala natin, yung si Apostol Pablo, doon sa tinatawag during his farewell address to the Ephesian elders, we could read from the Bible, Acts chapter 20, verse 28, the Bible clearly tells us, take heed, therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Malinaw ito. Binili tayo ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Apostol Pablo ito kanina, si Apostol Pedro, na tinatawag pillars of faith. Kaya makikita natin, hindi
mga ordinaryong tao ang pwedeng mapunta doon, mga kapatid, kundi ang mga tao lang na binili ng Diyos ng kanyang banal na dugo. So makikita natin, mga kapatid, we are His people, called by His name and redeemed with His most precious blood. It is the importance. That is why it is very important that a man must be baptized in the name of Jesus Christ. Kinakailangan talaga. Dahil yung dugo ni Kristo na inilaan doon ng cross ng Kalbaryo, mga kapatid, mag-epekto lang yun sa buhay ng isang tao pag siya ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 1 verse 7, mga kapatid, very common ito, subalit para po sa atin pag tinatawag na paalaala, no? Palaala natin at sa atin pong mga viewers and listeners na hindi pa pumasok doon sa covenant ng Panginoon upang bigyan sila ng Diyos ng makalangit ng karunungan, maunawaan nila gaano kaimportante ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Dahil ang sabi ng Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. And in the book of Colossians chapter 1, verses 13 to 14, ang sabi ng Biblia, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. So lahat ng tao, mga kapatid, regardless, praise God, sa kanyang nationality, regardless sa kanyang profession, regardless sa kanyang affiliation, regardless sa kanyang status sa society, pag ikaw, mga kapatid, ay nabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus, then 100% ang sabi ng Biblia, you have been redeemed by the most precious blood of Christ. Sabi ng Colossians 2:14, reading further, ang sabi ng Biblia, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, to took out all the way and nailing it to the cross. Ang 12, mga kapatid, buried with Him in baptism, wherein ye are also risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. So yun ang isang bagay, mga kapatid, na ang isang tao pala, pag siya ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, ang sabi ng Biblia, kasama ka kasing inilibing doon kay Kristo. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Romans chapter 6 verse 4, parehas ito ng Colossians chapter 2 verse 12. Ang sabi ng Biblia, therefore we are buried with Him by baptism unto death, that like as Christ was raised up from the dead of the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore if a man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away, behold, all things become new. So ang isang tao, kahit gaano siya katanda, pag siya ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, sa harap ng Diyos, bagong nilalang siya because he has been or she has been redeemed with the most precious blood of Christ. At hindi ko kinahiya, mga kapatid, yung grandmother ko ang nag-raise po sa akin. Praise God. Siya po, mga kapatid, ay binautismuhan at the age of 82. Halos hindi na nakalakad, mga kapatid. Dinala nga siya doon sa tabing dagat at yung time na yun, yun sa dahil wala ako dito, nagtatrabaho pa ako dati sa Saudi, ay praise God, 2 tao dahil nga bedridden na kasi yung nanay ko. So sa yun, sa bargaining ko sa Panginoon o yung ko sa Diyos na buksan ang kanyang puso't kaisipan, mga kapatid. Dahil nga minsan ang tao sa katigasan ng ulo, dahil nga school administrator yung nanay ko, principal yan. Kaya hindi mo basta-basta makumbinsi yun, may sariling prinsipyo yun. Pero sa kapurihan ng Diyos, mga kapatid,
nang alam, nang malaman niya, binasa ko kanya, nagkaroon kami ng sharing, pinakita ko sa kanya, ito kasi ang ng sabi ng Biblia, yung tradisyon natin, yung nagagisna natin, maling-mali yun, sumusunod tayo sa mga bagay na mali. Kaya nagkaroon siya, binuksan ng Diyos ang kanyang puso't isipan. Gayon din mga kapatid, Pangin namin, sa lahat naming mga reach out, mga Bible studies, mga kapatid, pinaliwanag namin mga kapatid, naganap maunawaan na ang pagpabautismo sa pangalan ni Jesus ay ang kapatawaran ng kasalanan at doon nag-epekto yung dugo ng Diyos na inilaan niya doon sa krus ng Kalbaryo. Praise God. To God be the glory. But it does not stop there. But dahil baka akala natin, okay na, qualified ka na dahil you have been baptized in the name of Jesus. No. Water baptism in Jesus' name give us only the assurance for the forgiveness of our sins. Assurance lang ito, pinatawad ng Diyos. Lahat nating nagawang simula nang nagkaroon tayo ng malay, simula nang magkaroon tayo ng discernment between good and bad, lahat ng kabalastugan ginawa natin sa buhay mga kapatid, pinatawad ng Diyos lahat yun. Kinalimutan, kaya nga buried with Him in baptism. Lahat ng nagawa mong kasalanan sa buhay mo, kinalimutan ng Diyos yun dahil kasama si Kristo doon. Ayon sa binabasa natin sa Romans chapter 6 verse 4. Pero hindi pa yun. Kulang pa. We must be circumcised in the heart and be filled with the Holy Spirit to complete the born-again experience. Hindi ito pwede lang hanggang ganon ka lang. Nag-stop, kontento ka na ako, pwede na ako dahil bautismado na ako sa pangalan ni Jesus. Ayos na. No. Malayo ka pa sa katotohanan, brad or sis. Kaya nga maraming mga kapatiran hindi lumalago because something is missing or something is lacking in their lives. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, hindi sukatan yung duration mo. At dito po sa amin mga kapatid, to God be the glory, ilang beses ko inulit-ulit ito sa mga kapatiran. Yung lahat ng nagawa mong good para sa Panginoon, matulungin ka, kung ano-anong mga ginawa natin, yung tinatawag good works, it is not a guarantee that you will dwell that place that God have prepared for you. No, hindi yun nasukatan. Paano yung hindi nakagawa ng mga good works? Diba? At saka sabi ng Biblia, not by works what we have done, we are saved. No. Kinakailangan mga kapatid, ma-circumcise tayo sa puso. At sa mga nakikinig po nating mga baguhan, sa ating pong mga close friends at saka relatives, pinaliwanag po ng Biblia mga kapatid, categorically speaking, there are only two types of people in the Bible. Ito po mga Hudyo, the Jews, at para mapatunayan natin, buksan pa natin mga Biblia, the book of Deuteronomy chapter 7 verse 6. Makikita natin, itong mga tao ito, yung mga Hudyo, yung mga nakatira sa Israel, Israelites, or Hebrews, almost the same. Sabi ng Biblia, tandaan nyo, dalawa lang uri. Categorically speaking, dalawa lang uri ang tao. Ayon sa Biblia. Sabi ng Biblia, Deuteronomy chapter 7 verse 6, for thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God has chosen thee, special people unto Himself, above all people on the face of the earth. Ang Diyos mismo ang humirang at nagpili sa kanilang mga Hudyo. They are covenant people na tinatawag because God covenant to Abraham. Kaya nga ang sabi ng Biblia, makikita natin ang emphasis, thou art an holy people unto the Lord thy God. For the Lord thy God has chosen thee to be a special people unto Him above all people that are upon the face of the earth. Kaya nga yung mga loving favors ng Diyos, hindi mo mag-question, lalo na sa ating nanampalataya at nagbabasa ng Biblia.
Okay lang yung mga hindi nagbabasa, wala naman sila talaga. Hindi natin inaano, pero mangmang sila sa katotohanan. Dahil ang pag-akala nila, punta ka lang sa church, okay na. At ang sabi ng Biblia in Deuteronomy chapter 4, 14, verse 2, For thou art an holy people unto the Lord thy God, and be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon on the earth. So ito sila mga Hudyo, mga kapatid. So they are sin people of God. Ayon sa Biblia. Ito ang nakasulat. Diyos mismo ang nagpili at humirang sa kanila. How about us Gentiles? Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, kaya ganap natin maunawaan. Hindi natin pwede, mga kapatid, na i-ignore. Dahil maraming mga tao sinasabi nating normal church goer lang ako doon dati, mangmang din sa katotohanan. Subalit sa kabutihan ng Panginoon, may pinadala sa Panginoon sa atin na makapag-share ng katotohanan. At salamat sa Diyos, binuksan ng Diyos ang ating kaisipan. Kaya sabi ng Biblia, wherefore remember Ephesians chapter 2 verse 11, pinaalalahanan tayo ng Diyos. Ito ay address na sa mga believers, sa mga mananampalataya na mga hintil. Kaya nga sabi ng Biblia, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are also called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Ito yung covenant. Yung pagtutuli, ito po yung covenant ng Diyos doon sa mga Israelites. Kaya nga pinatuli ng Diyos lahat sina Moses at ang lahat ng mga Israel. Well, hindi na tayo pupunta doon. Dito muna tayo, mga kapatid, sa ibang pag-aaral ng salita ng Diyos o pag-Bible study, makikita natin yon. Kaya nga yung kayong mga gustong praise God, matoto, purihin ang Diyos, huwag kayong mag-atubiling magtanong. Ha? At ang sabi ng Biblia, verse 12, that at the time ye were from the commonwealth of Israel. Hindi kakasali doon ang mga Gentiles. And strangers, tingnan mo, strangers from the covenants of promise. Estranghero ka, hindi ka kasali doon. Dahil hindi tayo doon. Huh? Having no hope and with in this world. Ang pag-akala natin mayroon, yan ang tinuturo sa atin. Yun lang. Pero ang Biblia, pag ang Biblia tinatanong natin, wala tayong Diyos noon. Ngayon nang nagkaroon tayo ng magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus, lalo na kung ibig sabihin natutuli ang puso dahil noong una, mga lalaki lang ang tinutuli. Paano yung babae? So ngayon, ang sabi ng Biblia in the book of Romans chapter 2 verse 28 and 29, para ganap niyo maunawaan sa mga nakikinig, isulat niyo, mga kapatid, para hindi kayo maliligaw. Yung may mga taong gustong mag-Bible study sa inyo na wala sa katotohanan, mas lalo kayong maligaw. Buti pa kayo na lang mismo ang mag-search ng Biblia sa gabay ng Panginoon, ang wisdom ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, Romans chapter 2 verse 28 to 29, for he is not a Jew, which is one outwardly. Hindi lang yung outward na Hudyo, neither is he that circumcision which is outward in the flesh. Yung tinuli lang, dahil nga yung babae. Kaya ang sabi ng verse 29, but he is a Jew. Siya ay magiging isang Hudyo, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, dito sa puso, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of man, but of God. Praise. Kaya dito, mga kapatid, makikita po natin yung circumcision sa ating mga puso. Ito yung kung magiging praise God, matanggap mo ang Holy Ghost, mga kapatid, ito na yung tinatawag circumcision of the heart. Praise the Lord. In the book of 1 Corinthians, ito ang nag-further.
nagpatibay, no? Chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. The Bible tells us, for by one Spirit, please take note sa mga nagbabasa, yung Espiritu diyan is capital. Are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Pinainom tayo ng iisang Espiritu lang. Kaya wala ng Hudyo, wala ng Hintil sa harap ng Diyos. Kung ikaw ay may Holy Ghost, praise the name of the Lord. Ito yung na-join ka sa body of Christ. In verse 27, if you will read it further, now ye are the body of Christ and are members in particular. Nagiging kaparti ni Kristo. Ha? Noong una wala. Paano ka hindi ka nga nasama sa gobyerno? So it is the Holy Ghost. It is the Spirit of God. Ayun sa ating binabasa, magiging kabahagi ka lang o kaparti ka sa katawan ni Kristo kung may banal na Espiritu Santo ka. Dahil ang sabi ng Romans chapter 8, 9, without the Spirit of Christ, ye are none of His. Kung wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka kanya kay Kristo. Hindi ka inangkin ni Kristo. Nabautismuhan ka lang sa pangalan ni Jesus. Napatawad ang iyong mga kasalanan, pero hindi ka pa tinanggap ng Diyos. Kaya nga marami ang hindi nakaunawa. Hindi ito lipat ng relihiyon kagaya ng sinasabi ng iba. Kursa dito tayo sa inyo upang ganap mo noon. Hindi na kami. Dito kami pinanganak, dito na kami mamamatay. O hindi, bahala. Desisyon mo naman yan eh. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi paglipat ng relihiyon, kundi itinatuwid at itinatama natin ang ating pananampalataya ayon sa nakasulat. Ay, Pastor, bakit ba yung iba hindi ba tama? Hindi. 100%. Dahil karamihan sa mga tinatawag Trinitarian doctrines, they are all selective. Piling-pili lang. Yan lang pinanghawakan nila kung ano ang naaayon sa kanilang pananampalataya. Pero tayo mga kapatid, to God be all the glory. From Genesis to Revelation, binabasa natin lahat. Wala tayong tinatangi doon. Kinoconsider natin ang lahat. Hinaharmonize natin kung ano ang sabi ng Biblia. Hindi yung selective na mga verses lang. So the Bible tells us, Romans 8:9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. Again, take note, Spirit capital, meaning that is the Spirit of God. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. So ito ang masakit na katotohanan. At ang sabi ng verse 16, the Spirit itself, ang Espiritu mismo, beareth witnesses with our spirit, beareth witness with our spirit, ating Espiritu, that we are the children. Tayo ay anak ng Diyos. So ang isa palang tao, gaya ng binasa at sinabi na Biblia, regardless he is a Jew or he is a Gentile, yung Gentile mga kapatid, lahat ng mga tao sa mundo, kung wala kang blood affiliation or wala kang blood tinatawag, wala kang dugong Hudyo, ikaw ay Hintil, Amerikano, Hapon, Insik. Lahat ng ori, British, French, Canadian, Australian, lahat ng tao maliban sa mga Hudyo, lahat ay tinatawag na Hintil. So tayo Hintil, ako Hintil. Pero sa kapurihan ng Diyos nang maganap sa akin ang tinatawag na born again experience, ayun sa binabasa natin, nang magkaroon tayo, matapos kang magsisisi ng iyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesus, we have been redeemed by the most precious blood of Christ. Napatawad ang ating mga kasalanan at ito na ngayon, ang sabi ng Biblia, tayo po ay inangkin ng Diyos, nagiging anak ka na ng Diyos. Kaya tayo ang qualified, ang mga tunay na anak ng Diyos, ang qualified lang
doon sa mansions o mga dwelling place na inihanda ng Diyos. To God be the glory. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. So sa illustration, ito ang madalas kong ginagamit sa isang bahay. Hindi ka naman talaga nakatira sa bahay kung hindi ka kasambahayan eh. Siguro, bisita ka lang. No? It might be. Bisita ka lang for some time. Pero iba yung nakatira talaga sa bahay. Diba? So, kung ang isang tao o hindi ka pa nakatanggap ng baptism sa Holy Ghost, ikaw ay isang outsider ka lang. Pinatawad ka na ng Diyos yung mga kasalanan, pero hindi ka pa ina-accept sa loob. Stop muna. Diyan ka lang muna sa labas. Antay ka lang muna. Wala ka pa sa loob. Diyan ka lang sa labas. Pinatawad lang ang mga kasalanan mo, pero hindi ka pa inangkin ng Diyos. Gaya ng sinasabi. Kaya nga ito ang mapait na katotohanan. Marami sa araw na yun. Sabi nila kami, Lord, we have prophesied in Thy name. We have done great things. We have made miracles in Your name. Ano ang sabi ng Biblia? Sabi ng Diyos, depart from me. Ye doers of iniquity, I never knew you. Hindi mo kayo kilala. Kalagi kayang kahihiya noon, mga kapatid. Hindi ka kilala ng Diyos. Ang sabi ng Ephesians 4:16, balik tayo sa body of Christ. Para ganap natin muna. Ang sabi ng Biblia, from whom the whole body fitly joined together and compacted by which every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part, making increase of the body unto the edifying of itself unto love. So pag ikaw ay nagiging member na ng body of Christ, ay, dito na tayo titingin sa ating mga sarili. Paano ba ang magiging membro? Membro, yung daliri mo, mula doon sa paa, tuhod, siko, mata, ilong, lahat. Kasama ka sa body of Christ. Kasama ka, praise God, sa katawan ni Kristo. Kaya nga itong body na ito, pag member ka, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, from the whole body fitly joined together and compacted. Each one have a purpose. Sa church, may kamay, may tagapagsalita, may mga ginamit ng Diyos na nagiging tainga, may mga ginagamit ng Diyos na nagiging paa. Kaya nga, body of Christ. Kaya yung mga hindi nakakaunawa, it's time to reflect. Hanggang saan ba ang ating, praise God, alam tungkol sa salita ng Diyos? Dahil kung ang isang tao, hindi ka magbabasa, mga kapatid, I'm sorry to tell you, mangmang ka sa harap ng Diyos. You might be highly educated, you might be highly intellectual. But, kahit gaano ka, kahit PhD pa yung ano mo, di ba? Nabanggit ko na, na-explain ko na, dati PhD is the highest educational attainment a man can achieve. Pero pag wala kang alam sa salita ng Diyos, I'm sorry to tell you, yung term ko, zero ka. Zero. You know nothing. Pero pag ang tao, magsimula ka ng pagbasa ng salita ng Diyos. Dahil unti-unting bubuksan ng Diyos ang karunungan mo. Ang sabi ng Biblia, Colossians chapter 3, verse 15, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, and let the peace of God rule in your hearts, to the which in one body, and be ye. Kinakailangan magiging mapasalamatan ka. Mapasalamatin. Palagi kang nagpapasalamat sa Diyos. Be thankful. Because not all people, not all brethren, not all na sinasabi believers have been given the privilege. Dahil until this very moment, matagal na sa church na hindi napuspos kailanman ng Holy Ghost. Walang desire. Just contented to be a normal church goer. Hindi naghahangad, hindi naghahanap. Kontento lang dahil sa iyan ng church namin.
Lumalago ang church, dumadami na kami, nasama ako sa ganito, nasama ako sa ganito. Hindi naman yun ang sukatan. Ang sukatan muna natin kung ang salita ng Diyos naganap sa ating buhay. Yun ang tunay na sukatan. So kaya nga sabi ng Biblia, for by one Spirit are we all baptized into one body. So dito mga kapatid, from the biblical point of view, nasagot na natin ang tanong. The question, who? Sino? Lahat ng mananampalataya, lahat, dahil sabi nga ng Biblia, wala ng Hudyo, wala ng Hintil. Yung mga nakatanggap ng Holy Ghost, all the same. Those who have experienced the born-again experience, we are now the members of the body of Christ in particular. Kaya pag membro ka na or kasama ka sa katawan ni Kristo, of course, sabi malinaw, sabi ng Biblia, I go and prepare a place for you. Inangkin ka na ni Kristo, anak ka na ng Diyos. Hindi yung sinasabi nila sa John, ano ba yun? Yung sa John 1:23, for as many of you, yung ay nagiging anak ng Diyos. Kalayo pa noon. Ha? Hindi pa, wala pa sa yun. Basa-basa lang sila ng ganun. Ha? Yung sinasabi, they are called the sons of God. Hindi pa. Dahil malayo pa, mga kapatid. Magiging anak ka lang ng Diyos pag ikaw ay inangkin ng Diyos. Pag nagkaroon ka na ng Holy Ghost, that is the only time tatawagin kang anak ng Diyos. Ha? So, kinakailangan mga kapatid, praise God, ganap natin maunawaan ang ating pagkahirang. Kaya tayo, ibig sabihin, pag dito ka sa body, madali namang maano natin yun eh. Halimbawa, sakit ang paa mo, o masakit ang ulo mo, o may sakit sa ngipin, o kahit anong parte ng katawan. Di ba, alagaan mo to. Hanap ka ng gamot upang malunasan kung ano ang dapat gagawin sa katawan mo. Kaya nga ang sabi ng Biblia, Ephesians 5:29-30, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. Kaya nga tayo, being members sa body of Christ, inalagaan tayo ng Diyos. Kaya nga noong una, hinayaan ka lang ng Diyos kahit saan ka dahil bastardo ka eh. Pero pag may Holy Ghost ka na mga kapatid, ayon sa nababasa natin ng salita ng Diyos, nagiging anak ka na ng Diyos. So inaalagaan ka na ng Diyos. Kagaya ng pag-aalaga ng katawan. Kaya nga sabi ng verse 30, for we are the members of His body, of His flesh, and of His bones. Ang sabi ng Biblia yun. Kaya nga, sabi ng Biblia, He cherished and nourished the body. Inaalagaan. Kaya nga yun ang tinatawag na determining factor ng isang mananampalataya. Karamihan kasi sa mundo, ang sukatan palagi yung mo, yaman mo. Laki negosyo mo, marami kang pera, mayroon kang mga business, marami kang ari-arian. Hindi yun ang sukatan ng Biblia, mga kapatid. Iba ang Biblia. At ang sabi ng Biblia, the next question is, qualified ba tayo o not? Dahil ang sabi ng Biblia sa 2 Timothy chapter 2, praise the name of the Lord. 2 Timothy chapter 2, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, 20-21, praise the name of the Lord. But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. 21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Kaya nga ang isang tao, mga kapatid, ang isang mananampalataya, particularly,
a believer, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, if you purge yourself from these things, magiging vessel of honor ka ng Diyos. Ha? So, matatanong natin sa ating mga sarili, are we vessel of honor doon sa mansyon ng Diyos inihanda? Dahil nga, ano natin kung sino ang mga qualified. So if not, mga kapatid, makikita mo naman na sa ating mga sarili, ma-assess naman natin. Hindi na kailangan may mga tao pang magsasabi. Ikaw mismo, tayo mismo, alam natin ang ating mga sarili. Kaya nga, sa mananampalataya, tayo nakaunawa, nakaintindi. Hinihintay natin ang pagbabalik ng Diyos. Ang tanong natin, lahat ba mananampalataya magkasama sa karyaan ng Diyos? I don't think so. Magkasama ka lang kung nag-qualify ka ayon sa Biblia, ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, tayo mga kapatid, pahirap na pahirap ang buhay natin ngayon dahil nag-implement na nga ang One World Government. Dami ng set of laws. Kaya nga dito sa atin sa Pilipinas, ay yung mga nasa abroad na nagbabasa ng news. Yung terror bill. Ito na naman, terror bill. Na kung tutuusin, sa atin na lang, hindi naman tayo kasali doon. Sa atin na lang yung tinatawag natin na normal na pag-iisip. Sa ating level na lang. Hindi na tayo pupunta doon sa mga lawmakers, congressman o ano-ano ang ginajustify. Halos madubli na ngayon. Dahil kung gagawa ka ng siyempre, pwede kang kakasuhan, dadakpin ka eh. Ha? Huhulihin ka talaga at pagmultahin o kung ano-anong mga penalties na dapat sa'yo. But the purpose of the tinatawag terror bill, hindi ka na pwedeng magsalita. Sunod-sunuran ka na talaga. You cannot voice out. Mag-voice out ka man, but not publicly. Siguro sarili mo lang, yung family mo na lang. Dahil hindi na pwede yung mag-assemble na. Halimbawa sa church, tayo gagawa o kahit na lang yung mga magrarally, huhulihin na. Dahil alam nila, ini-expound ko yun mga kapatid. Ang Antichrist, alam niya. Dahil nga, ginugutom na ito. Sobra ng kalahati ng tao gugutomin. Itong mga nasa baba, kikita naman natin kahit sa nangyari. Mga days ago, weeks ago. Pag wala ng pagkain ng mga tao, hindi na pwedeng pigilan. Hanap talaga ng paraan. So kahit sabihin natin na yung social distancing o ano-ano, hindi nasusunod pag nagbigay na ng ayuda. Kita natin yun. Lahat naman tayo. Lalo na ngayon sa Saudi Arabia. Pataas na pataas, no? Yung mga kapatiran natin, kayo dyan, mga kapatid. Nagbabasa nga ako ng Diyos. Nag-comment nga ako na, ano ba yung nasad? Nasad sa Tagalog? Nalulungkot. Bihira. Para tayo in Englishman, hindi na maalam yun. Nalulungkot na dahil nga, isipin mo na lang, ilang OFW ang nag-aantay ng repatriation. Maraming company nag-close. Itong mga nandito ngayon, dependent sa mga nagtatrabaho. Paano, saan sila pupunta? Anong kakainin? Ito tayo sa basics, yung mga drivers. Ayun ang tinalupan ng kaldero ngayon ng gobyerno ngayon. Kahit anong gusto ng gobyerno, sunod-sunuran ka na ngayon. Wala kang magagawa. No choice ka. Kaya nga itong terror bill, inihanda rin ng Antichrist. Siya may pakanan dito. Siya ang author naman dito Yung mga nasa government natin, sunod-sunuran lang yan. Dahil nga yan na kailangan i-align. Ito ang gusto namin. Ito ang dapat niyong gagawin. Kagaya na mag-impose kayo ng tax. Ito yung mga health ninyo, protocols na dapat niyo sundin. Ganito yun. Lahat ng gobyerno, sunod-sunod. Dahil pag hindi, saan ka pupunta?
So, to avoid, dahil ito magkaroon ng chaos, kaguluhan, inihanda mo na militar. Preparation para pag anong uri ng pag-aaklas o pag-ano, huli ka kaagad. Ma-minimize, control. Kaya nga sa atin yung control lahat. Huwag kayong lumabas, which is good. I agree with it. No? Tama naman yun para sa kapakanan natin. But on the other hand, the other side of the story, kinokontrol lahat ng tao. Diyan ka lang sa bahay, huwag ka lumabas. Anong problema mo diyan? Wala ka pagkain? Sige, pagkainin ka namin. Ganon lang yun kasimple. Total control. Kayo nagbabasa ng cashless na tayo, going to the cashless society. Wala ng cash. Next noon, yung national ID system natin, kayo mga nagbabasa din ng Diyos. Yun si Chua sa NIDA. Yata ang sekretary ng NIDA. Kailangan sa tawag ito, i-impose na yung there is only one solution para ma-avoid yung duplication ng SAP, yung mga tinatawag na mga yung ng 4Ps, UCT, kung ano-ano pang privileges para hindi magkadoble-doble. Ito, ng ID system, ito ang solusyon. Okay na. Diba? So, kayo, pag nagbabasa tayo ng Biblia, to God be all the glory. Alam natin yan. Alam na natin yan. So, kagaya, itong mensahe sa atin ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon ngayon na i-work out mo yung salvation mo. Isa sa mga prayers ko mga kapatid, sa mga hindi pa nagka-Holy Ghost, mag-desire na sila before it will be too late. Because one of these days, babalik naman talaga ang Diyos dahil nakasulat yan. Because it is written already. Hindi na ma-amend yun. Hindi natin alam when. Si Kristo lang sabi niya, darating ako sa oras na hindi mo inasahan. Gaano yun? So, kung i-analyze natin yun, nasa normal lifestyle ka, siguro naluluto ka, namamalingki ka, siguro naglilinis ka ng bahay, siguro nasa prayer ka, siguro nagbabasa ka ng Biblia. Ang delikado sa isang mananampalataya ng maratnan ng Diyos na wala sa kalooban ng Diyos. Ha? Baka gusto mo ngayon, yung mga dahil ilang buwan pa lang, 2 months, sabihin na natin 3 months, bored na ang tao eh. Kaya nga pag sinasabing MGCQ, parang nakawala, lampasan na lahat dahil boring yung nasa loob. But if you will consider it on the other side, if you will consider it constructively, napakaganda yun. In the sense na magkaroon ka ng maraming time para sa Diyos. So the Bible tells us si Abraham, ganda ng mensahe ng Diyos. Sabi ng Biblia mga kapatid, in the book of Hebrews chapter 11, sina Abraham mga kapatid, verse 10, sabi ng Biblia, for he looked for a city which has foundation, whose builder and maker is God. Hinahanap ni Abraham. Tanong ko nga dati mga kapatid sa mga kapatiran, isa sa mga pinapangaral ko, bakit nga ba gusto ng mga Arabo? Tayo nandiyan pa yan nagtatrabaho. Napapansin nyo, kansa time na itong mga Arabo nasa disyerto sila, tatayo ng mga tolda, o kahit yung mga tawag dito, yung mga Qataris o yung mga Emiratis, ganun. Doon sila sa punta sila ng disyerto, nadala ng kung mga generator, tatayo ng tolda. Anyway, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, sina Abraham, because the Bible tells us, sina Abraham, sa kanilang pag-journey, naninirahan lang sila ng mga balong-balong. Ano bang ibig sabihin ng balong-balong? Maraming hindi makaunawa eh. The real essence. Kaya nga kung magbabasa tayo ng Biblia, ganap natin maunawaan. Sa kaburihan lang ng Diyos, mga kapatid,
nang mag-journey si Abraham, wala kang makita mga kapatid na si Abraham nagtayo ng isang magandang building or edifice or isang masasabi nating palasyo. When as a matter of fact, si Abraham sa kanyang kapamanahonan ay pinakamayaman siya. Mababasa ka ng Genesis, kaya nga ang substance nila ni Lot hindi na magkasya sa lugar na tinitirhan nila, ayan, nagseparate na sila eh. Pero may more than 300 hired servants si Abraham. Ewan ko lang sa modern times ngayon, sinong may taong 300 hired servants? Hindi yung employees, servants. May sabihin, nasa bahay, utos-utosan mo lahat. Ikaw maglinis, ikaw mamamalingki, ikaw ganito, ganito. Yan ang ma-amaze ka sa Panginoon. So the Bible tells us kahit napakayaman ni Abraham, pero ang sabi ng Biblia, for he looked for a city whose builder and maker is God. Yun ang hinahanap ni Abraham. Hindi yung focus tayo rito. Kaya nabanggit ko, kaya nga binigay ko yung figures talaga at tinitingnan ko, ano ba ang pinakamagandang mga edifice or mga mansion sa mundong ito? Ha? Pinakamahal nga ang Buckingham Palace, tinitirhan ng ni Queen Elizabeth, lahat ng mga royals, mga kapatid. 2.9 billion. Next yung kang Ambani na tinatawag Antilya. Andoon sa Mumbai, India, 27 stories high. 1 billion US dollars, mga kapatid. Gaano kalaki at kamahal yung bahay niya. Pero si Abraham, mga kapatid, iba. Ang sabi ng Biblia, he looked for a city which has foundation, whose maker and builder is God. Verse 16, but now they desire a better country that is heavenly. Dinidesire nila, hindi yung earthly things. Kaya nga, balik tayo doon sa key verse natin, ang sabi ng Panginoon sa atin, in my Father's house are many mansions, let not your heart be troubled. At ang sabi niya, mga kapatid, I go and prepare a place for you. Naghanda mismo ang Diyos. Dahil nga sa atin pong key verse, eternal in heavens, not made with hands. Hindi gawa ng tao. So as we close the message of God for us today, mga kapatid, yung mga and we please rise and let us open our Bibles. Yung mga may Biblia, yung mga nakikinig lang, okay lang din. Buksan ba natin mga Biblia in the book of Revelation chapter 21 upang magkaroon tayo ng picture. Kung amazed tayo, namamangha tayo, ang sabi ng sa amin, Bisaya, nakurot akong bilib. Naubos na yung bilib ko. Wala na akong masasabi pa. Ibig sabihin, lahat ng nandoon na sa bagay na yun. No? Yung mansions o mga buildings na sinasabing napagaganda ng mga design, lahat, landscaping and everything. Pero titingnan natin ang Biblia. Let us just take a glimpse. Yung sulya o silip lang. Ha? Bagamat dinidescribe kung ano yung city na yun, mga kapatid. The new city, the new Jerusalem. Pero babahagya pala. Ang sabi ng Biblia in the book of Revelation, verses 18 to 23, the Bible tells us, and the building of the wall of it was jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. Pure gold. Gold dito ngayon. Ninanakaw, nagpapatayan ang tao, kung ano-ano. Magkaroon lang ng gold. Overtime, bili ng gold. No? Tingnan nyo lang yung mga, wag kayong ma-offend, mga kapatid. Hindi, ang punto doon is, ang mga tao bumibili ng ganun. Pinahalagahan nila, mga kapatid. No? Lalo na yung mga seaman. Pansin yung mga seaman. Yung mga, dami kung anong mga sinusunod. Mula sa,
Sing-sing, halos ubusin na lang lahat ng daliri na sing-sing. May mga naglalakihang kwintas, yung iba nagsuot pa ng hikaw na may mga mon. Inggit ka lang, pastor. Maybe. But our point is, mga kapatid, ano ba ang gold dito? Ewan ko, sana ano ko lang, parang 22 carats lang ang gold ng ano. Siguro may 23 o 24. Siguro, maybe. Hindi naman ako particular sa gold. Pero ang sabi ng Biblia, ang city construction is of pure gold, like a clear glass. Pure gold pala, like a clear glass. No? And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the 10th a chrysoprase, the 11th a jacinth, the 12th an amethyst. So kahit saan dito, mga kapatid, na mga tinatawag precious stones, mga kapatid, wala pa akong nakita sa pinag-anuhan dito. Yung sardonyx, hindi natin alam to. Yung sardius, yung chrysolite, ano to, beryl, topaz. Siguro, sa iba sa inyo, nakakita ako, kahit isa dito, wala. Diamond nakakita, pero wala namang binanggit diamond dito eh. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold. Pure gold, like a transparent glass. Inaapak-apakan lang ang gold doon, mga kapatid. In the kingdom of God. And the Bible tells us, and I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine it, for the glory of God did lighten it. And the Lamb is the light thereof. Purihin ang Diyos. Kaya nga, binigyan tayo ng Diyos. Desire the heavenly place that God, or prepared by God Himself, ang Diyos mismo. Kung humanga tayo sa mga tinatawag na mga architects sa mundong ito, na kung saan mamangha ka nga, hurot na ang bilib natin, naubos ang bilib, paano pa ang Diyos? We cannot fathom God's wisdom. We cannot compare it to our human mind. And I do believe itong mga nakasulat sa Biblia, mas kung sa actual, mga kapatid, mas maganda pa. Ang dahil ang inano lang dito, ang gold, ang street lang at ang city pure gold. Yung mga gate niya ay puros pearls at mga foundation, nagmamahaling mga ano. Pero yung building saya doon na binabanggit ng Biblia, ano kaya pure gold din? Wala namang binanggit dito. Ha? So, pakanaisin natin ito, mga kapatid. Let us desire those things. Desire the heavenly place prepared by God Himself. At ulitin natin, para sa kaunawaan ng lahat, ang hindi nakaranas ng born again experience, I'm sorry to tell you, you could never dwell there. Hindi ka pwede doon. Kumbaga sa ano, wala kang assurance. Hindi ka naman kasi membro ng katawan ni Kristo. Hindi ka bahagi. Nagiging bahagi ka lang sa katawan ng Diyos pag may Holy Ghost ka. Nagiging anak ka lang ng Diyos kung may Holy Ghost ka. Period. Hindi na pagtatalunan yan. Kung gusto niyo magipagtalo, tatalo din niyo ang Panginoon, huwag ako. Dahil binasa ko lang lahat
Sabi nga sa inyo mga kapatid, sa kapurihan ng Diyos, ang ipinapangaral natin ay puro totohanan. Minsan masakit siguro sa mga hindi, lalo na sa mga ng Holy Ghost. Ha? Mag-claim din sila, Christian din sila. Well, opinion nyo yan. I would not contend. Yung sabi doon yung isang priest, when somebody will tell you 2 plus 2 equals 10, okay, no problem. Opinion mo naman yan eh. To avoid contention. Ha? So kung yung pagkakala mo, okay lang. Wala akong problema. Yan ang claim mo na punta ka rin doon sa langit. Oh. Wala akong problema doon. Hindi ko question yung claim mo. Okay lang. Pero pag ipipilit mo yun sa akin, magtatalo kayo ng Diyos. Huwag sa akin din. To God be all the glory. Let us all rise as we close the message of God with prayer. We started it with prayer and we will close it with prayer. Let us bow our heads in prayer. All the glory, Panginoong Jesus. Hallelujah. We're so grateful and thankful, Lord, once again for the heavenly insights, the message that you have given us today, Lord. Help us, Jesus, na palagi naming itotoon, Panginoon, ang aming pag-iibig sa mga langit na mga bagay. Gaya ng sinabi ng Colossians chapter 3, verse 2, set your affection on things above, not on the things on the earth. Tulungan mo kami, O Diyos, hallelujah, Lord, O God, lalo na sa mga panahong ito, na lalo pa, O Diyos, humahigpit at pahirap ang aming mga buhay. Subalit, Panginoon, praise God, sa mga pangyayari ngayon, O Diyos, hallelujah, Lord, sa tulong mo, Panginoon, O Diyos, nagkaroon kami ng kapayapaan. Sa kadahilanan, Panginoon, sinabi mo na lahat ang mga bagay na ito. Kaya, Panginoong Hesus, tulungan mo kami, Lord, O God, na mamumuhay at lumalakad pa, O Diyos, ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay mapagtagumpayan namin ang lahat namin, O Diyos. Hallelujah, Lord. Mga bagay, O Diyos, na ginawa na hindi nakakalugod sa inyo. Higit sa lahat, Panginoon, ang dalangin ko, Panginoon, hallelujah, Lord, na ang banal mong Espiritu Santo ay palaging mag-guide sa amin. Pagkapuspusin mo kaming lahat, Panginoon, at saka yung mga hindi pa, Lord. Hallelujah. Alam mo, Panginoon, nasa aming mga prayer request yun, na mag-desire sana sila kahit anong prayer namin, kung sila mismo ang hindi nagnanasa at nagnanais, O Diyos, hindi ka rin Kaya, Panginoon, tulungan kami, Lord, magpapuno na iyong banal na Espiritu Santo, magpapuspos upang sa karoon kami ng kalakasan. Dahil ang sabi ng Biblia sa Isaiah chapter 41, Panginoon, for those who will wait for the salvation of the Lord shall renew their strength. So, tulungan mo kami, Panginoon, na palagi namin o pagkaroon kami ng panibagong lakas sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. To God be all the glory. Purihin ka, O Diyos, Ama naming banal, pagpalain mo ang lahat ng mga kapatiran, ang mga kapwa manggagawa, lahat ng mga kapatiran, Panginoon, kahit yung mga friends, relatives, mga unbelievers, O Lord, tulungan mo sila, buksan mo kanilang mga puso at isipan, bigyan mo sila, Lord, ng kaunawaan, Panginoon, na mga langit upang sa gayon ma-appreciate nila, Panginoon, ang mga bagay na ipinapangako mo ng bawat isa sa amin. We thank you, Lord, once again for your goodness, and we return and give back to you all the glory, power, and dominion. For all these things, Lord, are thine alone. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. To God be all the glory. Marami pong salamat, mga kapatid, sa patuloy niyong pagkikinig. Hallelujah. Sa ating pong pangangaral ng salita ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang lahat nating mga buhay.
Praise God.